Natagpo ang ligtas at nasa kustodiya na ng OWA office ang 2 overseas Filipino workers sa Hong Kong na unang naiulat na nawawala. Sinabi ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na nakatakdang i-repatriate ang 2 OFW. Sila ay nakilalang sina Aimee Pabuaya, 24, at si Aleli Tibay, 33. Ayon kay Kakdak, inaalam pa ng DMW kung papaano o ano ang dahilan ng pagkawala ng 2 OFW. Tiniyak ni Senator Bam Aquino ang pondo para sa 3.5 million na mga benepisyaryo ng libreng kolehiyo law sa 2026 national budget. Hinimok ni Aquino ang CHED na maglabas ng malinaw na schedule para sa scholarship at target na bilang ng mga benepisyaryo. Ito ay upang magabayan ng Senado sa pagmonitor at paglalaan ng sapat na pondo para sa epektibong pagpapatupad ng batas sa mga susunod na taon. Posible ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa ulat, inaasahang mababawasan ng 60 centavos hanggang sa 80 centavos ang presyo sa kada litro ng diesel at pagtaas naman ng 20 centavos kada litro sa gasolina. Karaniwang inaanunsyo ang price adjustments tuwing Lunes at ipinatutupad Martes.